Hi kababayan, good evening. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano magsampay ang isang half paralyzed na gamit isang kamay lang. Isa na namang content na pwede kong i-share sa inyo. Alam nyo, hindi naman ako mayaman dito sa Germany para magkaroon ng katulong. Kaya ako lang, dahil mag-isa lang naman ako namumuhay dito. Ako lang mag-isa, nakakasurvive sa sarili ko. Naglaba ako ngayon, nag-wash machine ako ngayon. Ngayon, kailangan ko siyang isampay. Kaya lang, hindi ko naman siya maisampay sa labas kasi gabi na nga. Kaya dito ko na lang isasampay sa kusina ko. So, ito ang sampayan ko. Ito ang karaniwang sampayan dito sa Germany. Kaya dito ko na lang sa kusina muna isasampay. Gusto ko lang naman ipakita kung paano nga ba magsampay ang isang half paralyzed. Alam nyo, mabuti ang Panginoon dahil God is a possible God. Kaya sabi ko, kung possible ang God natin, lahat imposible din kung may will. So, tinay ko ang best ko na sarili ko lang ang aking dapat isipin kung paano ko lahat gagawin. Ang mga bagay-bagay na dapat gawin na hindi dapat umasa sa ibang tao. Kaya, praise the Lord at binibigyan naman ako ng wisdom ng God through the power of the Holy Spirit kung paano ko lahat ito magagampanan. Kaya nga unang-una, nilalagay ko muna lahat yung aking mga ipit dito. Kita nyo, may mga ipit-ipit na siya rito nakahanda para pakita ko kung paano. Kaya paano ba? Pasensya na. Kaya kung paano, kaya yon ginagawa ko. Nilalaan ko na nito ng isang kamay ko na buti nga lang at ang nadali sa akin paralysis yung left side ko, hindi yung right hand ko. Kasi right hand ako eh. So, yan, kanyang ginagawa ko. Nandiyan na yung mga ipit sa sampayan. Tapos kinukuha ko na lang siya at ginagawang ganon. Iipit. So, yun, tinasampay ko na siya. Kanya nang gawain ko lagi rito pag kasi dito mahirap talagang humingi ng tulong maski sa mga kapitbahay kasi may mga rin yung mga yun may mga pamilya din at ayaw ko rin makaistorbo sa kanila. Pero mababait din ang mga kapitbahay ko dito. Pero hindi ako humingi ng tulong sa kanila. Yung kapitbahay ko, siya ang laging nagkakat ng mga grass sa terrace ko. Pero binabayaran ko na lang, binibigyan ko na lang ng 30 euro para kahit na paano may pangkonsuelo para hindi magsasawang mag-cut ng aking halaman sa terrace, yung mga grass. Kailangan makisama ka rin, ganon. Pero ang pinakamaganda nito is pag meron kang will talaga ay lahat posible. Pwedeng maging posible pag may will ka sa buhay.
So, kaya ang ginagawa ko pag nasasampay ako, nilalatag ko muna sila, tapos kaya lang ang mahirap sa akin yung matagal na tumayo, pero di bale, basta matapos ko siya, kasi sayang din yung init ng panahon ngayon. Pero alam nyo, mas gusto ko nagsasampay pag may heater, pag winter. Kasi madali siyang matuyo. Madali siyang matuyo ang aking mga damit pag winter, kasi mayroong heater. So, kanya na lang gagawin ko. Nalinis ko na yung toilet ng aking pusa. Kaya, pwede na ako dito magsampay. Alam nyo, hindi rin kadali ang mag-isa. Lalo na pag may kapansanan ka. Pero alam ko namang hindi ako nag-iisa dahil andiyan naman ang Panginoon sa buhay natin, sa buhay ko. Kaya yun ang nagbibigay sa akin ng kalakasan at sa mga prayers ng mga kapatiran. Ay nako. Sa ano pa nga sa Lunes, kailangan ako may biopsy. Sabihin ko na sa inyo kasi na-diagnose nila sa mammogram pala, na meron akong cancer daw sa breast. Pero hindi ko naman nararamdaman. Kaya sabi ko, ay nako, haka-haka lang nila yon. Pero kung meron man, isa lang ang hiling ko sa buhay. Kung meron man ako talagang cancer, ang hiling ko ay makapag-testify ako, makapag-encourage ako sa mga taong may mga cancer. Pero kung hindi naman, ay salamat sa Diyos at ako'y patuloy na makakapunta sa misyon. Gusto ko kasing ibuhos ang buhay ko sa misyon, para sa ganun ay meron naman akong nagagawa rito sa mundo, kahit na ako'y isang half paralyzed, kahit na ako'y isang disabled, ay may nagagawa pa rin akong maganda para kay Lord. That I will be pleasing in His sight. Hindi naman ako nagmamalinis, pero tinatry ko talaga ang buhay ko na kahit na ganito ako, maging kaaya-aya din sa kanyang paningin. Pero ang hirap talaga minsan, Pero lalo na pag may mga problema, may mga conflict at mga bagay na dumarating na hindi mo naman gustong dumating, pero dumarating. Kung minsan nga naiinis din ako pag may mga bagay na bigla na lang dumarating at magkaroon ka ng problema, kasi ang sarap yata na maging peaceful ang buhay. Kaya nga, hindi ako nag-aasawa Ayoko mag-asawa rito. Sakit pa sa pag-iisip kung may asawa ka, ang mangyayari,
kailangan mong pagsilbihan sila. Eh ganito naman ang aking sitwasyon. Kaya ninanais ko na lang na mag-isa sa buhay kasama yung aking mga isda. Meron akong isang suso, yung bang snail. Tapos yung aking pusa, si Blesco, yun na nagpapaligaya sa akin. At nagpapaligaya din sa akin minsan pag tumatawag yung mga anak ko sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, may mga anak akong naiwan doon. Ngayon may mga sarili na rin silang pamilya. At mga apo ko ay mga dalawa sa kanila ay tapos na rin sa college. Praise the Lord. At namumuhay din sila ng payapa. At pasalamat rin ako kay Lord na iniingatan sila ng Diyos at lagi silang ginagabayan dahil yun ang dalangin ko sa araw-araw na sila ay araw at gabi na sila ay poprotektahan ni Lord kahit na malayo ako sa kanila. Ito rin ang dahilan kung bakit din ako nakaisip mag-content. Sa video sa YouTube. Dahil kung marami man akong magkakaroon dito ng likes at ng mga taong mag-subscribe sa akin, ay pwede kong makamit yung dream ko sa buhay na magkaroon ng bahay ampunan para sa mga disabled na katulad ko o maski yung hindi katulad ko, yung mga disabled na may iba't ibang kapansanan sa ating bayan, sa ating Pilipinas, na matulungan sila, magkaroon sila ng sariling place para sa kanila, na sila ay kumakain ng maayos, na sila ay may tinitirhan at pwede rin siguro magtrabaho kasi pwede akong sa Caritas na bigyan ng trabaho ang mga disabled na tao, kahit mag-pack lang ng mga shampoo or mag-pack ng mga medicines, kikita sila. At tapos kaya magtahi. Mga iba hindi naman kaya na ng magtahi. Ang nakakapagtahi lang siguro yung may mga maayos na katawan, pero na walang depekto sa katawan, pero mayroon silang kapansanan na pinagdadaanan din. Kaya yun ang aking isang hinihiling sa Diyos, na magkaroon sila ng bahay na tutuluyan, bahay na pwedeng doon din sila magtrabaho at hindi sila pabigat sa kanilang pamilya. Yun ang aking dream, na mabigyan ng hanap buhay yung mga disabled sa ating bansa. At kung yun ay mangyayari, uuwi na ako ng permanent sa Pilipinas, or siguro bibisita na lang ako rito sa Germany.
At doon ko talaga ibubuhos lahat ang natitira ka pong buhay na makatulong sa tao at magpunta sa mission din. Lalong-lalo na sa mga area na mahihirap sa ating bansa. At gusto ko rin na makatulong dun sa mga ita sa bundok na mabigyan sila ng marangal na hanap buhay din at maging Kristiyano at magkaroon din sila ng simbahan. Kasi may isang pastor na malapit sa akin na nag-uumpisa ng ministry sa Mountain Province or sa mga itas. At yun, gusto ko rin yun matulungan na maka-build sila ng isang church or isang Bible school na pwede nilang matutunan kung saan sila makakapag-aral ng salita ng Diyos. At ganun din, sa mga iba pang, kaya nasabi ko, yung disabled din, yun, na sila din ay siguro pwede rin makapagpatayo ng Bible school para sa disabled din. So, bahala na si Lord, basta may mga dreams ako na sana ay yun ang mangyari. Bago man lang ako mawala at kung may cancer nga ako talaga, bubuhos ko muna doon lahat ang aking buhay na natitira para sa kapakanan ng ating kapwa Pilipino sa Pilipinas. Kasi kung nakakapag-mission ako sa Africa, bakit hindi sa ating bansa? Sa Africa marami ng mga missionary na pupunta doon. Marami nang tumutulong sa kanila. Marami na rin silang mga sumusuporta sa kanila sa iba't ibang bansa rito sa Europa. Ay nagpupunta lagi sa Africa. Laging kanilang inuuna Africa. Pero pasalamat din tayo dahil may mga missionary din pumunta sa atin. Ay nako, ang sarap mabuhay pag ang buhay mo ay kay Kristo. Masarap magtrabaho kung ang buhay mo ay kay Kristo. Masarap talagang magsilbi kay Kristo. Dahil sabi nga ni Lord Jesus, I came that you may have a full, abundant life. Totoo yun. Pag ikaw ay na kay Kristo, ang buhay mo kahit na mahirap ka, ay blessed, abundant. Lagi ka may provision, laging di ka pababayaan, laging may tumutulong, laging may provision si Lord. Katulad ko, naalala ko nung araw, nung ako'y may kotse pa at hindi pa ako na aksidente. Lagi akong tumutulong sa mga matatanda dito sa Germany. Dinadrive ko sila tuwing linggo, sinusundo ko sila, dinadala ko sila sa church at hinahatid ulit sa bahay. At kung meron silang pangangailangan, kailangan nilang tulong ko sa pamimili ay sinusundo ko sila at sinasamahan ko sila sa market. Alam niyo bang tama nga yung sabi dun sa Bible, what you plant, you will reap. At lahat yun ngayon ay nararanasan ko. May mga senyoren dito na mga senyoren na mga babae, sinusundo nila ako at
sinusundo nila ako para pumunta sa church. Tapos hinahatid pa ulit nila ako dito sa bahay. At may mga tumutulong din sa akin na kung gusto kong mamalengke o mag-grocery, andyan sila at willing na samahan ako. Kaya nga, I'm blessed to be a blessing also. Sarap ng ganun, di ba? Nakikita mo kung ano yung ginawa mo ay siya mong inaani din. Kung ano yung nagawa mo noon, inaani mo rin. Kaya yun nga, maganda. Tama ang Bible, di ba? Lahat na sinasabi at nakasulat sa Bible talagang totoo. Kasi yun ang nararanasan ko ngayon. Dami nag-o-offer sa akin na sunduin ako at ako ay ihatid at sundo. Alam nyo ba, pati yung government nga rito meron silang binigay na isang, hindi ako nagbabayad ang government nagbabayad na isang tinatawag nilang 11 silpe, life health, ganon. Pumupunta sila sa akin rito pag kailangan kong pumunta sa doktor, ay sinasamahan nila ako, hindi ko na kailangan mag-taxi or mag-bus papunta sa doktor. Sinasamahan nila ako, pinagdadrive nila ako. Tapos, pag ako'y mamamalengke, sinasamahan nila ako, silang nagbubuhat lahat ng aking mga pinamimili. Yun. Tapos, yung aking medical naman, medical insurance ko, sila naman ang nagpapadala sa akin ng naglilinis ng bahay ko, nagpa-plansya ng damit ko. Yun, kung minsan ay pag may gusto akong bilhin at pag-shopping, sinasamahan din nila ako. Kaya yun. Kaya masasabi kong napalad ako na nandito ako sa Germany. Kahit na mag-isa lang ako, kahit na wala akong pamilya. May pamilya pala ako rito. Yung aking kapatid pero ang layo niya nasa Munich siya, malapit sa Munich. Mahirapan naman siya rito magpunta para tulungan ako. Pero mabait nga ang Diyos, hindi niya ako pinababayaan. May mga tao siyang pinadadala. At marami rin akong mga kaibigan na handang tumulong sa akin at mag-invest ng time nila para ako'y samahan. Napakabuti ng Panginoon. Kaya paano ka ba hindi wawalay sa Kanya? Lagi naman siyang nakasuporta. Lagi naman siyang handang mag-provide lahat ng gusto mo. Lahat ng hindi pala gusto mo, lahat ng pangangailangan mo. Hindi gusto kundi pangangailangan. So, tignan nyo. Nakapagsampay na ako kalahati. Ganyan lang ginagawa ko. Isang kamay ko lang. May isasampay ko sila. Bait ni Lord, no? Ginagawa niya ako ng paraan kung paano ko. Binibigyan niya ako ng wisdom. Kung paano ko ito lahat gagawin. Ang household ko, ang paghuhugas ng pinggan. Yun nga lang, hindi ko kayang maglinis ng window. Kaya nga may mga pumupunta sa akin dito para maglinis nun. Nahirapan din ako mag-vacuum ng floor kasi nga
nawawalan ako ng balance pag hinawakan ko yung vacuum. Ako ang dinadala ng vacuum. Baka ma-vacuum ako. So, nakakaano lang dito is yung matagal akong nakatayo. Pambihira naman ang dali ng summer sa amin dito. Medyo lumalamig na naman. August pa lang, magse-September pa lang. Medyo lumalamig na naman. Ang winter, ang tagal. Pero ang summer, ang bilis. So, pagkatapos nito, magde-devotion na ako kay Lord. Tapos matutulog na ako. Kasi maaga bukas na darating yung sa Medicare personnel sa akin para isuot yung aking compress sa ano ba pwede ko pang makwento sa inyo para naman meron pa akong masabi. Para may kwento pa ako. Alam nyo, ang kwento ng buhay ko, nung ako'y matagal nang hiwalay sa ama ng aking mga anak sa Pilipinas, ay pumunta ako rito sa Germany para makatulong ako sa mga estudyante sa Pilipinas na mga kasama ko noon na masuportahan sila sa pag-aaral nila sa Bible School. Kaya lang hindi natuloy dahil nga na-aksidente ako. Tapos, yung pagka-aksidente ko, pinalabas sa Switzerland na nagkaroon ako ng stroke. Instead na sabihin na panda yung aking ulo sa simento. Sa working yun working accident yun. Sa working time ko yun. So parang dinaya ako, kala nyo. Pero dapat malaki ang aking makunan to na tapos may insurance pa ako noon. Accident insurance, 2. Pero hindi na yun, hindi ko nakuha yun. Sana 2 million yun, euro. Pero hindi ko nakuha dahil pinalabas nga nung may-ari sa Arosa, sa hotel na pinagtatrabuhan ko, na ako ay na-stroke. At pati yung doktor, pinunsaba nila. So, anong laban ko doon?
Pero ang laking pera na wala sa akin noon. 2 insurance yun, na-accident insurance dito sa Germany. Tapos accident insurance din sa Switzerland. Wala ni 5 man lang nabayad sa akin sa aksidente kong yun. Dahil alam nyo, kasi pag pinalabas nilang aksidente yun talaga, ito na naman aksidente talaga. Malaki ang babayaran ng hotel sa akin. Tapos kaya nga nung nasa hospital pa lang ako noon, dinala na lahat ng mga gamit ko dun sa hotel, sa kwarto ko sa hospital. Tapos binigyan lang nila ako ng 200 euro. Hindi pa nila binigay yung sweldo ko. Grabe yung nangyari sa akin iyon. Pero sabi ko na lang kay Lord, bahala na lang si Lord sa akin. Hanggang ngayon naman, di naman niya ako pinababayaan. Pero sayang yun, dalawang insurance ko yun na hindi ko nakamit yung aking accident pay. Dahil nga pinalabas nilang stroke at hindi accident. Nung mga panahon na yun nasa coma pa ako. At anong labang ko, mag-isa lang ako doon. Wala naman akong ibang kasama doon na may nagtetestigo nga sa akin. Pero takot naman siya magtestigo na talagang nadulas nga ako dun sa maski yung may-ari ng hotel alam niya na nadulas ako dun sa semento. Pero hindi niya sinabi yun. Sabi ko, bahala na lang si Lord magpalis sa kanila kung ano ang ginawa nila sa akin. Ewan ko kung ano na ang nangyari sa kanila din. Bahala na sila magbahala si Lord maghatol nun. Pero talaga yun aksidente. Tapos wala akong nakamit ni isang euro. Nakakuha ay kanilang dinaya. Sabi ko, balang araw, papalitan ni Lord lahat yun sa akin. Alam kong hindi natutulog si Lord. Malay mo, baka ito nga ang aking vlog na to ang magbigay ng kapalit ng aking dapat nakuha sa accident insurance ko. Na baka dito, kung itutulot ni Lord na marami mag-like sa akin dito at mag-subscribe, siguradong papalain ako ni Lord na ma-fulfill yung dream ko na magkaroon ng bahay ampunan para sa mga disabled people. At baka sa iba pang mga taong may kapansanan. Baka hindi lang sa Pilipinas, kundi makatulong din ako sa buong mundo. Yan, sarap mangarap, Mangarap para sa Panginoon. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa Panginoon. Para sa kanyang kingdom. Para sa kanyang kalwatian. Para sa kanyang Great Commission. Sana
nangyari lahat yung mga kahilingan ko kay Lord. So yan, malapit na akong matapos. May kaunti pa. Mag-ano rin ako, mag-ayos din ako ng mga damit ko kasi marami din akong damit na gusto kong ipamigay. Kasi tumaba na ako. Dahil sa mga gamot na iniinom ko, tumaba na ako. Dati, ang weight ko is 58. Ngayon ano na ako, 78 na. 20 kilo ang aking gain. Grabe. Dahil sa gamot na aking mga iniinom, kaya ako tumaba. May muscle relaxant ako para sa spastic, kaya tumaba ako ng ganito. Tapos hindi naman ako nakakagalaw din masyado, kaya nga tumaba ako. Pagod na ako. Pero konti na lang Tignan nyo. With the help and strength of our Lord. Nakasampay na ako. Nang gamit ko isang kamay lang. Tignan nyo. Nasampay ko na siya. So, meron pang konti. Meron pa akong dapat isampay pa. Yung mga underwear ko. Maliliit, mahirap isampay dahil maliliit siya. Tumutulas. Nahirapan ako. Pero kakayanin ko hanggang sa matapos ko to. Dahil magdi-devotion pa ako. Gabi na. Mag-aalas 12 na. 11:45 na. Tignan nyo. 11:45 na rito. 11:45 na. Kita nyo? Mag-devotion pa ako. Wala na akong ipit. Naubos na yung mga ipit ko. Konti na nga lang pagod na ako.
Siguro doubling ko na lang siyang ganon. Kailangan na patong-patong ko na lang para ay man. So, dapat ganon niya. Para lang. So, ang hirap. Minsan mahirap, minsan madali. So, hindi na ako nakakapagsalita kasi nga medyo naano na ako. So, yan na lang muna kasi wala na akong place na pagsampayan. Sampay ko na lang sa bathroom ko. So, nantok na rin ako. So, good night from Germany. God bless you and have a blessed Sunday. Till next time po. And have a blessed Sunday with your family. God bless and be blessed to be a blessing.